Pre, tagay mo. Sige, muna ako. May na lang. Aren, dito na. Ay, miss. Gusto rin na ang paalam. Miss, tama ka sa amin. Ano ba? Pare, anong gagawin natin dyan? Patya na natin kaya. Wala mas usapin natin, hindi ko kaya yan. Sige, ako bahala. Tara, gusto. Tapon na natin. Anong gagawin natin dyan? Anong ginawa mo? Gusto mo? Kaya naman doon tapon natin to. Pulis, mamang pulis dun po. Ano po kayo dyan? Ano pangalan ng biktima? Dalay po. Ano yung unang nakakita dito? Mga tao pong nasa kabilang bahay. Ano siya nakakita? Kanina pa pong madaling araw. Taga saan siya? Sa kabilang baryo po ng Tuktuan. Ah. Sige, titingnan na lang namin. Sensya na pare. Hindi talaga kaya ng konsensya ko yung ginawa natin. Hindi tama yun. Kailangan ko na sumuko. Sensya talaga. Sir. Sir. Sabihin ko sana ako. Ako po yung isa sa mga suspects sa mga sinanggasa. Dito na nga. Kasi ako po yung isa sa suspects sa sinanggasa. Gusto ko na ba ako? Dapat ako ituloy yung nakasabi. Gusto ko ba dyan? May pagtinuan ko ako. Pilawan ka agad. Sa maling araw. Grabe. Grabe, bakit na? Tara, punta natin yung tropa. Sabi. Agad tumawag, boss. Ano ba problema, boss? Ano? Ganun pamalag. Sito ka na magpaliwanag. Po tayo ngayon upang kunin ng panayam ang mga magulang ng biktima at ang kanilang attorney hinggil sa hasong ito. Sa aking panginahawakan niyo. Sinisigurado ko lang, sa kasong to, matibay ang aming ebidensya laban sa kasong to. At ang magiging parusa niya ay ang death penalty o ang reclusion perpetua. Ma'am, kayo po, bilang magulang, ano bang masasabi niyo sa suspect na gumahasa sa inyong anak? Dapat silang bitayin. Buhay ang kinuha nila, buhay din ang kapalit. Kulang pang buhay nila para may balik ang buhay ng anak ko. Ngayon, Live po tayo dito sa labas ng Korte Suprema upang kausapin ang mga nagpe-prayer vigil na pinamumunuan ni Father Magat. Narito kami ngayon upang ipahayag sa buong mamamayan at ay judge at presidente
na matagal, na alam naman ng lahat na matagal na tutol ang simbahan sa parusang kamatayan o death penalty. Hindi death penalty ang kailangan para mapatunayan. Hindi sa unang konsepto namin ang kanyang kasalanan. Nais lang namin iparating na hindi death penalty bagkus ay pag-unawa. Hindi kailangan nasagahan ng isang tao sa isang pagkakamali. Everybody needs a second chance. Kailangan natin silang bigyan ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay sila. Wala na ba? Sabihin ko. Kung nagpapahalaga tayo sa buhay, hindi na dapat to umabot sa ganito. May iba pa namang parusa ang maaari natin ipatag. Narito kami sa Senado para ipanalangin na iurong na ang death penalty para sa suspect. Walang sino man ang may karapatan na waksan ang buhay. Ang tanging may karapatan ay ang dakilang lumikha. Siya ang lumalang ng lahat ng may buhay. Dito kaya sila lang din ang may karapatan wakasan ang buhay ng iba. Kailangan natin sila mabigyan ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay sila, para maitama ang kanilang mga mali. Ngayon po nakita po natin ang mga nagpe-prayer vigil sa labas ng Korte Suprema. Naman po tayo sa panig ng biktima. Narito kami para ipakita ang suporta namin kay Lali. Nagalat ng kasamaan dito at wala ng respeto at paggalang na binibigay para sa mga kababayang tulad ko. Hanggat walang karampatang parusa na ipinapataw sa mga katulad nila tulad ng kamatayan, hindi matitigil ang mga karumal-dumal na krimen dito at paggawa ng kahayupan at upang maging silbing aral na rin sa mga taong gumagawa ng mga kahayupan katulad nan. Kaya death penalty ang dapat na ipataw para matapos ang kasamang ito. Bitayin! 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 Ay sa harapan ng korte upang masaksihan ng paghahatol sa dalawang suspect sa paggagahasa sa biktimang si Laling Arellano. Order in the court. You may proceed. Hinahatulan ng hukumang ito ng 3 ulit na habang buhay na pagkabilanggo or reclusion perpetua si Mr. Neil Clyde Panganiban. Ngayon din sa hukumang ito, ika-12 ng Pebrero ay nahatulan ng parusang kamatayan si Mr. Larry Miguel sa kasong panggagahasa at pagpatay kay Laling Arellano nung ganap na ika-20 ng Enero at ika-3 ng hapon. Session dismissed. Diyan na po nagtatapos ang aming presentasyon sa Philosophy 2. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka